Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace at ating pong ipagpapatuloy mga kapatid ang ating pong pagbabalangkas, ang ating pong pagtatalakay at ating pong pagbubulay-bulay sa biyaya ng Diyos dahil we are admonished to grow in grace ayon po kay Apostle Peter, Brethren in Christ. Again, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong series, Who I Am with Christ Jesus, and we're now here in part 21 entitled, I Have Been Imputed with Righteousness. Let me repeat, I have been imputed with righteousness. Brethren in Christ, ating pong mababasa sa Romans 4:11, Tagalog ang Biblia, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya bagaman sila'y nasa di pagtutuli upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila. And in Amplified Version, Romans 4:11, he received the mark of circumcision as a token or an evidence and seal of the righteousness which he had by faith while he was still uncircumcised. Faith so that he was to be made the father of all who truly believe, though without circumcision, and who thus have righteousness, right standing with God, imputed to them and credited to their account. So here, brethren in Christ, makikita po natin na Abraham, brethren in Christ, counted or imputed with righteousness because of faith, not because of the covenant of circumcision, because siya po ay ibinilang ng matuwid bago pa man ang pagtutuli, mga kapatid. Gayon raw po ang wika maging sa mga sumasampalataya na ibibilang na matuwid hindi dahil sa pagtutuli kundi dahil sa pananampalataya, mga kapatid. So before we proceed, let us first define the word imputed. The word imputed in Greek word ay lugedzome. Ibig sabihin ng lugedzome, meaning to take an inventory, that is estimate literally or figuratively, and it translated conclude, count of or account of, despise, esteem, impute, lay, number, reason, reckon, suppose, think on. So, yun po mga kapatid, ang ibig sabihin ng imputed ay lugedsume, na which means, brethren in Christ, ay to impute. Yun po ang dapat natin makita. Ngayon, mga kapatid, ito po ay hindi lamang pinatunayan ni Apostle Paul sa kanyang epistle or letter sa Roma. He also proved it also in his letter and epistle sa Galatia. At ating pong mababasa sa Galatians 3:6, Tagalog ang Biblia, gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. And in Amplified Version, Galatians 3:6, thus Abraham believed in and adhered to and trusted in and relied on God, and it was reckoned and placed to his account and credited as righteousness, as conformity to the divine will in purpose, thought, and action. So dito mga kapatid, ay inulit po ni Apostle Paul sa kanyang letter or epistle sa Galatia na si Abraham, dahil siya ay sumampalataya, ibinilang sa kaniya ito na katuwiran, which ang sabi nga sa English, mga kapatid, it was reckoned and placed to his account and credited as righteousness.
Kaya mga kapatid, pag sinasabing ikrinidit sa atin, mga kapatid, alam naman po natin ang ibig sabihin na we will be acknowledged by that. At dito, mga kapatid, sa letter at saka epistle ni Paul, kanya pong ipinaliwanag, ipinaunawa, ipinaintindi na ang imputed na righteousness is not by anything else. In fact, righteousness was imputed not by the law. So, hindi raw po ito, mga kapatid, hindi ibinilang ang katuwiran sa atin sa pamamagitan ng kautusan o batas. Let us read here in Romans 4:13 hanggang 14, Tagalog ang Biblia. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya, sapagkat kung silang na nga sa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. And in Amplified Version, Romans 4:13 to 14, for the promise to Abraham or his posterity that he should inherit the world did not come through observing the commands of the law, but through the righteousness of faith. If it is the adherents of the law who are to be the hearers, then faith is made futile and empty of all meaning, and the promise of God is made void, is annulled, and has no power. So dito mga kapatid, maliwanag na sabi po ni Apostle Paul, brethren in Christ, na ibinilang ang katuwiran kay Abraham sa pamamagitan po ng pangako, at ito po ay hindi po mga kapatid sa pamamagitan ng kautusan, dahil kung ito daw po ay sa pamamagitan ng kautusan, magiging walang kabuluhan ang mga kapatid yung sinasabi pong pananampalataya at yung pangako ng ating Panginoon. Kaya maliwanag na ang righteousness was imputed kay Abraham not by the law, brethren in Christ, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya. And another thing, righteousness was imputed not by the agreement or covenant, because way back then, brethren in Christ, ang circumcision is a covenant, brethren in Christ, between God and the Israelites. Pero it is not by the covenant, it is not by the agreement, brethren in Christ. Let us read here in Romans 4:9 to 10, Tagalog ang Biblia. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ngang ito'y ibinilang? Nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. And in Amplified Version, Romans 4:9 to 10, is this blessing, happiness, then meant only for the circumcised or also for the uncircumcised? We say that faith was credited to Abraham as righteousness. How then was it credited to him? Was it before or after he had been circumcised? It was not after, but before he was circumcised. So, mga kapatid, maliwanag na bago pa man dumating ang covenant ng circumcision, brethren in Christ, ay makikita po natin na Abraham was already, sabihin natin, counted as righteous, and righteousness had been already imputed to him. Kaya maliwanag na ang imputation ng righteousness is not by the covenant, is not by the agreement, or particular yung tinatawag natin circumcisions, dahil again, ang circumcisions, ito po ay
God's covenant between Israel, brethren in Christ. At maliwanag na hindi po ibinilang na katuwiran si Abraham sa pamamagitan ng pagtutuli, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya. Another thing, righteousness was imputed not by the works. Hindi po ito sa pamamagitan, mga kapatid, ng mga gawa. At ating pong mababasa sa Romans 4, 2 hanggang 3, Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kautusan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. And in Amplified Version, Romans 4:2-3, for if Abraham was justified, established as just by acquittal from guilt by good works that he did, then he has grounds for boasting, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed in, trust in God, and it was credited to his account as righteousness, right living, and right standing with God. So maliwanag, mga kapatid, na ang wika po dito ay hindi sa pamamagitan ng gawa ibinilang na katuwiran ang pananampalataya ni Abraham, kundi mga kapatid, dahil kapag ito ay sa pamamagitan ng gawa, many can have the grounds or have the reasons to boast about. Pero maliwanag na ibinilang na katuwiran ang pananampalataya ni Abraham dahil, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya. Also here in Romans 4:4-6, Tagalog ang Biblia, ngayon sa kaniya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Datapwat sa kaniya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Gaya naman ng sinambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. And in Amplified Version, Romans 4:4-6, now to a laborer, his wages are not counted as a favor or a gift, but as an obligation, something owed to him. But to one who, not working by the law, trusts, believes fully in him who justifies the ungodly, his faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. Thus, David congratulates the man and pronounces a blessing on him to whom God credits righteousness apart from the works he does. So, napakaliwanag, mga kapatid, na hindi po ibinilang ang tao na matuwid sa mata po ng Diyos because of their good works or ano pa man na mabubuting gawa, kundi sila po ay ibinilang na katuwiran sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So, brethren in Christ, Apostle Paul ay dinifferentiate niya po, mga kapatid, yung imputed na righteousness sa lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. Let us look sa ating pong chart. Following righteousness will not produce the imputation of righteousness, while the imputation of righteousness will produce following righteousness. Let me repeat, brethren in Christ. Following righteousness will not produce the imputation of righteousness. The imputation of righteousness will produce following righteousness.
Parang sinasabi lang po rito na hindi po inimpute ang righteousness sa atin dahil tayo ay sumusunod sa katuwiran, kundi inimpute muna sa atin ang righteousness kaya tayo nakakasunod sa katuwiran. Kaya mga kapatid, mali po ang pagkakaintindi ng iba. Ibig sabihin, following righteousness, ito po ay produkto lamang ng righteousness na inimpute sa atin. Ito po ang reasoning ni Apostle Paul, mababasa natin sa Romans 9:30, Tagalog ang Biblia. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi nangagsisisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay ng katuwiran sa pananampalataya? And in Amplified Version Romans 9:30, what shall we say then? That Gentiles who did not follow after righteousness, who did not seek salvation by right relationship to God, have attained it by faith, a righteousness imputed by God based on the produced by faith. So maliwanag mga kapatid na hindi po sumunod muna sa katuwiran ang mga hintil para i-impute sa kanila ang katuwiran, kundi ang katuwiran ay na-impute na sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya, kaya sila nakakasunod at nakakagawa ng katuwiran. And Romans 10:6, Tagalog ang Biblia, datapwat, sinabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatwid bagay upang ibaba si Kristo? And in Amplified Version Romans 10:6, but the righteousness based on faith imputed by God and bringing right relationship with Him says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. So dito mga kapatid, ang sinasabi ni Apostle Paul, now that we have been imputed with righteousness, wag natin sasabihin sino nga akyat, because ang righteousness na inimpute sa atin will give us assurance na tayo talaga ay mag-a-ascend sa heaven or aakyat sa langit. Kasi kung after have been imputed with righteousness at mayroon pa tayong doubt kung aakyat tayo sa langit, ang sabi dito ni Apostle Paul, parang ibinaba natin si Kristo. Now, ano pa ho ang sabi po ni Apostle Paul? Dito po sa Romans 8:10, Tagalog ang Biblia, at kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. And in Amplified Version Romans 8:10, but if Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the Spirit is alive because of the righteousness that He imputes to you. So, mga kapatid, now that the righteousness have been imputed in us, brethren in Christ, that's why we can now follow righteousness, we can now live in righteousness. The Holy Spirit is living in us, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga puso, and this can be guaranteed na tayo po ay maliligtas. Now, the question is how God imputes righteousness in us. Let me repeat, brethren in Christ, how God imputes righteousness in us. We have three things to tackle this morning, brethren in Christ, at inacronym po natin ang PGH para po madali po natin matandaan. First point, promised by God imputes righteousness. Ito po ang ating mababasa sa Romans 4:13-14, Tagalog ang Biblia. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nanga sa kautusan ay siyang mga tagapagmana,
ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. And in Amplified Version, Romans 4:13 to 14, for the promise to Abraham or his posterity that he should inherit the world did not come through observing the commands of the law, but through the righteousness of faith. If it is the adherents of the law who are to be the heirs, then faith is made futile and empty, or all meaning, and the promise of God is made void, is annulled, and has no power. Grabe mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi po doon, ginawa ang pangako hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, kundi ang ginawa ang pangako at ginawa tayong mga tagapagmana ng pangako dahil sa pananampalataya, or else kung ito ay dahil sa gawa ng kautusan, mawawalang kabuluhan, mga kapatid, ang ating pananampalataya at ang pangako ng ating Panginoon. Kaya maliwanag that promise by faith imputes righteousness. Kaya para bang tayo ngayon that we have been imputed righteousness, brethren in Christ, or imputed with righteousness, we now become the heirs of the promise of God. And then, of course, second point, grace through faith imputes righteousness. Ito naman po ang ating mababasa dito sa Romans chapter 4 verses 16 to 17, Tagalog ang Biblia. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ni yaong kaniyang pinanampalatayanan sa makatwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. In Amplified Version, Romans 4:16 to 17, therefore, inheriting the promise is the outcome of faith and depends entirely on faith in order that it might be given as an act of grace, unmerited favor, to make it stable and valid and guaranteed to all his descendants, not only to the devotees and adherents of the law, but also to those who share the faith of Abraham, who is thus the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God, in whom he believed, who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. So maliwanag mga kapatid na maging po si Abraham ay nakatanggap ng pangako ng Panginoon because he is the father of many nations. He is the father of faith, brethren in Christ. At ang sabi po dito ay sa pamamagitan po ito ng biyaya. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya. It's by the grace of God. It's by the unmerited favor, undeserved favor, unearned favor of God. Because righteousness is a gift sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po ito, mga kapatid, rewards. Kasi kung ang righteousness is a reward, then we have to work for it. We have to perform for it, brethren in Christ. But maliwanag na ang righteousness that was imputed sa atin is by grace, by unmerited, undeserved, unearned favor. So therefore, these are just gift of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya
maliwanag na ang righteousness was imputed sa atin because of the grace of God, not by anything else, brethren in Christ. Now, let us continue. Third point, hope in faith imputes righteousness. Yung pananampalataya na mayroong pong pag-asa, mga kapatid, basahin po natin sa Romans 4:18-22 Tagalog ang Biblia. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawan tulad sa patay na, gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos at lubos nananalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya. And in Amplified Version, Romans 4:18-22, for Abraham, human reason for hope being gone, hope in faith that he should become the father of many nations, as he had been promised. So, numberless shall your descendants be. He did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his own body, which was as good as dead, because he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's didn't womb. No unbelief or distrust made him waver, doubtingly question concerning the promise of God, but he grew strong and was empowered by faith as he gave praise and glory to God, fully satisfied and assured that God was able and mighty to keep his word and to do what he had promised. That is why his faith was credited to him as righteousness, right standing with God. Grabe, mga kapatid, why Abraham counted righteousness and why righteousness, brethren in Christ, credited to him dahil sumampalataya siya. Hindi siya nag-alinlangan sa Diyos, mga kapatid, kundi umasa po siya sa Diyos na makakagawa ng mga pangako na ipinangako sa kanya despite of impossibility. Biruin mo, mga kapatid, magwa 100 years old na po si Abraham at si Sarah naman ay baog. So, brethren in Christ, para bang may dahilan para si Abraham ay mag-alinlangan sa Diyos. Pero ang wika, hindi po pinanghinaan ng pananampalataya si Abraham, manapay lumakas ng lumakas ang kanyang pananampalataya at ito ay umasa sa Diyos at nagtiwala sa Diyos na despite of impossibility ay makakagawa pa rin ang Diyos at matutupad ng Diyos ang kanyang ipinangako sa kanya that he will become the father of many nations, brethren in Christ. Kaya, again, Abraham counted as righteous and righteousness was credited to him because, brethren in Christ, nang tinatawag po natin na pag-asa sa pananampalataya. Kaya, tayo na mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, yamang si Abraham ay ama ng pananampalataya, why don't we consider tulad ng kanyang ginawa na gawin din po natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito so that we will experience
the imputed righteousness sa atin, mga kapatid. Ngayon, to sum up of what we tackled this morning, I have been imputed with righteousness. And brethren in Christ, let me repeat, to sum up of what we tackled today, para po natin madali na matandaan, I have been imputed with righteousness, and we acronym the acronym PJH for us to easy remember. First point, promised by faith imputes righteousness. Second point, grace through faith imputes righteousness, and hope in faith imputes righteousness. And these are the 3 points that we tackled, and these are the acronym of the acronym PJH. Kasi ang PJH, iyan po ay Philippine General Hospital, at atin rin pong in-acronym na ito po ay promise, grace, and hope. Let me repeat, I have been imputed with righteousness. First point, promise by faith imputes righteousness. Second point, grace through faith imputes righteousness. Third point, hope in faith imputes righteousness, brethren in Christ. That's how Abraham credited as righteous, and that's how Abraham, brethren in Christ, imputed with righteousness. Kaya mga kapatid, ang ating pananampalataya ay dapat nilalakipan po yan ng pag-asa, at ang ating pananampalataya ay inuukol natin sa biyaya, at ang ating pananampalataya na nanghahawak sa pangako po ng ating Panginoon. So before we end up, let us read here in Romans 4:23-25, Tagalog ang Biblia. Ngayon, hindi lamang dahil sa kaniya isinulat na sa kaniya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaaring ganap natin. And in Amplified Version, Romans 4:23-25, but the words, it was credited to him, were written not for his sake alone, but they were written for our sakes too. Righteousness, standing acceptable to God, will be granted and credited to us also who believe in, trust in, adhere to, and rely on God who raised Jesus, our Lord, from the dead, who was betrayed and put to death because of our misdeeds, and was raised to secure our justification, our acquittal, making our account balance and absolving us from all guilt before God. So dito, ang sinasabi naman po mga kapatid, ay hindi lamang ito isinulat kay Abraham na siya po ay ibinilang nakatuwiran dahil sa pananampalataya, ito rin po ay isinulat para sa atin na sumasampalataya, mga kapatid, na tayo rin po dahil sa ating pananampalataya ay ibibilang din po sa atin ito na katuwiran. Kaya mga kapatid, righteousness has been imputed sa atin. That's why we can now walk in righteousness, we can now live in righteousness, brethren in Christ. Kaya nga po, hindi po tayo gumagawa ng katuwiran para ma-impute sa atin ang katuwiran. Ang katuwiran ay na-impute na sa atin para tayo makapamuhay sa katuwiran. And our things to ponder, brethren in Christ, God imputed, accredited, credited, counted us with righteousness so that we may be able to live in righteousness. Let me repeat, brethren in Christ, God imputed, accredited, credited, counted us with righteousness so that we may be able to live in righteousness. Kaya tayo po ay inimpute, mga kapatid, ibinilang sa atin
at tayo, mga kapatid, ay binigyan at niregaluhan, pinagkalooban ng katuwiran para tayo ay makapamuhay sa katuwiran. And that's all for now, brethren in Christ, sa ating pong segment, Who I Am with Christ Jesus, and we tackled part 21, entitled, I Have Been Imputed with Righteousness. At tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Tunay nga po na hindi kami gumagawa ng katuwiran so that the righteousness will be imputed in us. The righteousness have been already imputed in us. That's why we can now live in righteousness. Thank you, Jesus, because righteousness is your gift to us. And ang kailangan lamang po namin gawin ay sampalatayanan at tanggapin ito. Salamat, God. Salamat, Jesus, because we have been imputed with righteousness, and we can now live in righteousness, we can now walk in righteousness, and we can now abide in righteousness, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na patuloy po ninyong pinalalago sa biyaya. Salamat din dahil ang biyaya po ninyo ay hindi pwedeng hindi magdudulot ng kasaganaang pagpapala sa aming mga buhay. Ito po ay patuloy na magdudulot ng masaganang pagpapala sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for making us grow or helping us grow in your grace, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Brethren in Christ, I hope that once again, we're blessed with our segment through the lens of grace. And brethren in Christ, kung hindi pa ho tayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, it's about time to subscribe dahil lahat po ng ating mga binalangkas tungkol po sa mga bagay na ito, mga kapatid, who we are o who I am with Jesus Christ, ay lahat po yan ay naka-upload. Ang pagpapala ng Ama ay sumaatin, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo ay sumaatin, at ang pag-aliw ng Banal na Espiritu ay sumaatin. Kaya mga kapatid, humayo tayong malago sa biyaya. God bless us all.